Kumalat ang balita na si Panlitian at si Fansha isa ng Black Cavalry ay nabibilang sa parehong panahon at umalis sa Clarity Sect. Sa hindi malamang mga dahilan upang magpagala-gala, may ilang nakakita kay Panlitian sa Misty Sea, habang ang iba naman ay nakita siyang patungo sa Northern Frontier. Walang duda, si Panlitian ang pinakamatandang master ng Clarity Sect. Sa buong kanyang mga pakikipagsapalaran, palaging hinahangad ni Yu Zhenghai ang isang karapat-dapat na kalaban, tulad ng kanyang ikalawang nakababatang kapatid na si Yu Shanrong, at umaasa siyang si Panlitian ang maaaring maging gayong kalaban. Siyempre, hindi kasama ang kanilang master. Samantala, pagkatapos payagan si Ciu Hunter na magpaalam sa pamilya Qi, direktang bumalik si Lasho sa Evil Sky Pavilion. Sa usapin ng anyang, naubos na niya ang lahat ng ordinaryong kapangyarihan ng Heavenly Riding, kaya pinili niyang magpakulong upang lubos na maunawaan ang Heavenly Riding. Kasalukuyan siyang may natitirang 14,170 merit points. Kung hindi dahil sa pagpatay ni Ming Shuren at Duan Muxing sa 4 na impostor, malamang na mas malaki pa ang magagastos sa paglalakbay na ito. Isaalang-alang ang gastos sa paggamit ng Thunderous Energy Card upang durugan ang Flying Chariot, katanggap-tanggap pa rin ang ganitong halaga. Oras na para mag-stock ng ilang cards. Kung sakaling tumaas muli ang mga presyo pagkatapos maunawaan ang Heavenly Riding, malaking kawalan ito. Binuksan ni Lasho ang system interface at sa pamamagitan ng paglalagay ng mga cards sa system interface, bumili si Lasho ng 3 Lethal Strike cards, na gumastos ng 2,400 points. Tulad ng inaasahan, ang presyo ng Lethal Strike ay tumaas sa 1,000 points bawat isa. Sa madaling salita, ang pagpatay sa mga cultivator na mas mababa sa 4 lives level ay hindi na kumikita. Ang impenetrable, na bihira gamitin, ay hindi pa tumataas ang presyo sa ngayon. Bumili si Lasho ng 3 cage binding cards, at pagkatapos ng pagbili, ang orihinal na presyo na 500 ay tumaas sa 600. Kakaiba, ang pagtaas ng presyo ay tila walang sinusunod na pattern. Nagdagdag din siya ng 3 Vitality Healing cards. Pagkatapos mag-stock, sinuri ni Lasho ang kanyang natitirang merit points, na ngayon ay 6,970. Sa halagang ito, ang pangarap na bumili ng 8 methods unobstructed, na nagkakahalaga ng 20,000 points, ay tila malayong mangyari. Nakakagaan ng loob. Sa ganitong batch ng mga card, kahit sa maikling panahon, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang banta, ni tungkol sa pabago-bagong presyo. Pagkatapos ay isinara niya ang system interface at pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni sa Heavenly Riding. Pagkalipas ng 2 araw, sa paanan ng Golden Court Mountain, dumating ang isang gaskosan na matandang pulubi. Paika-ika siyang pumunta sa isang lugar na ilang metro ang layo mula sa harang, pagkatapos ay humigop mula sa sisidlan ng alak sa kanyang baywang, at bumulalas ng malakas. "Miss, bakit ka narito?" Pagkarinig sa tanong, walang emosyong sumagot si Flowers and Moon Journey. "Matanda, hindi ito lugar para mamaalemos. Ito ang Evil Sky Pavilion. Kung mahalaga sa iyo ang iyong buhay, umalis ka na." Tila hindi nababahala ang matandang pulubi. "Ito ang Evil Sky Pavilion. Bakit hindi ka natatakot?" Tumingin sa lupa si Flowers and Moon Journey. "Bakit ako matatakot? Sa malaot madali, sasali rin ako sa Evil Sky Pavilion." Pagkarinig nito, humajijek ang matandang pulubi. Ang lahat sa mundo ay natatakot sa Evil Sky Pavilion at gagawin ang lahat para makalayo. "Ako, wala akong pakialam." "Wala pa. Talagang sabik kang sumali." Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Flowers and Moon Journey. "Wala akong lugar sa mundo ng Great Flame." Mabilis siyang umiling. "Bakit ko ba sinasabi ang lahat ng ito sa isang pulubi? Mas mabuti pang umalis ka na agad. Kung may bumaba mula sa bundok at patayin ka, huwag mo akong sisihin." Ang matandang pulubi, na tila walang pakialam, ay umupo sa tabi niya. "Miss, tila mabait ang iyong mukha. Hayaan mong bigyan ka ng payo ng isang matanda. Hindi ka bagay sa Evil Sky Pavilion." Lumayo si Flowers and Moon Journey mula sa amoy ng alak niya. "Ano ang kinalaman mo sa pagsali ko sa Evil Sky Pavilion? Makiusisa ka sa sarili mong buhay.
Ngumiti ang matandang pulubi. Miss, makipag-usap ka sa isang matanda. Makipag-usap tungkol sa ano? Bakit mo gustong sumali sa Evil Sky Pavilion? Muling umiling nang walang magawa si Flowers and Moon Journey. Wala na akong ibang mapupuntahan. Ito ang nagpaalala sa matandang pulubi sa kanyang sarili. Mayroon ba siyang mapupuntahan? Wala. Maaari lamang siyang magpagala-gala sa mundo, gamit ang langit bilang kanyang kumot at ang lupa bilang kanyang higaan, na mamaalamos para mabuhay. Ngunit siya ay isang batang babae. Paano siya, tulad ng matandang ito, walang hiyang magpagala-gala sa mundo, palutang-lutang na walang patutunguhan tulad ng isang damong walang ugat? Tumingin siya sa Evil Sky Pavilion, pagkatapos ay kusang hinawakan ang kanyang sisidlan ng alak upang humigop, ngunit natuklasan niyang walang laman ang sisidlan. Nagpakita ng pagkadismaya ang matandang pulubi. Kung walang alak, nawawala ng kulay ang buhay, nagiging mapurol. Sa Golden Court Mountain, nagtataka siya kung mayroon bang masarap na alak. Pupunta ako para tingnan kung mabait silang mag-aalok sa akin ng isang higop ng alak. Sa gayon, humakbang siya patungo sa harang ng Golden Court Mountain. Pinanood ni Flowers and Moon Journey ang eksenang ito nang may pagkabigla. Posible kaya na makakalusot siya sa harang ng Golden Court Mountain. Habang nag-iisip siya, narating ng matandang pulubi ang gilid ng harang at pagkatapos, sa isang kalansing, tinaboy siya ng puwersa ng harang, bumagsak sa lupa na nakaluhod, pagkatapos ay sumigaw sa sakit habang hinahawakan ang kanyang ilong, at nagsimulang gamulong sa lupa. Umiling si Flowers and Moon Journey sa tanawin, naghanap pa ng gulo. Bakit pa? Sa sandaling iyon, isang babaeng cultivator ang lumabas sa harang. Hindi niya pinansin ang matandang pulubi, ngunit tumingin siya kay Flowers and Moon Journey. Sinabi ni Mr. 3 na nagpakulong ang matandang senior at hindi kanya kakausapin. Dapat ka nang umalis. Tumayo si Flowers and Moon Journey at bahagyang nagmayabang sa kanya. Pakiusap, iparating mo ang isang mensahe para sa akin. Sabihin mo sa kanila na hindi aalis si Flowers and Moon Journey hanggat hindi ako sumasali sa Evil Sky Pavilion. Bakit pa? Tulungan mo ako. Nang makita ang kanyang pagpupumilit, bumantong hininga ang babaeng cultivator at bumalik. Pagkatapos ay itinaas ng matandang pulubi ang kanyang sisidlan ng alak at tinawag siya. Sandali, nais ng matanda na humingi ng isang higop ng alak. Bago pa makasagot ang babaeng cultivator, biglang hamampas sa kalangitan ang Red Brahma Heaven Silk, at lumitaw sa himpapawid si C.I.U. Hunter, na itinuturo ang matandang pulubi. Walang alak, umalis ka na. Nang makita ang kanyang galit na anyo, medyo natigilan ang matandang pulubi. Kay lupit na babae, at ikaw, tumigil ka na sa pagtambay. Sinabi ng master na hindi kanya tatanggapin, kaya hindi kanya tatanggapin. Flowers and Moon Journey. Pagkarinig sa mga salita ni C.I.U. Hunter, buong determinasyong sumagot. Handa akong maghintay. Kung gayon, maghintay ka. Aalis na kami. Pagkalipas ng ilang oras, sinabi ng matandang pulubi, bumalik na sina C.I.U. Hunter at ang babaeng cultivator sa Evil Sky Pavilion. Hinawakan ng matandang pulubi ang kanyang namamagang ilong at nagpasyang humiga, naghihikab. Pagod na ang matanda. Matutulog. Muna ako bago ako umalis. Sa isang kisap mata, lumipas ang 3 araw. Sa loob ng Evil Sky Pavilion, nagunat ng katawan si Lasho, nakakaramdam ng kaginhawaan. Malinaw niyang nararamdaman ang pagbabalik ng pambihirang kapangyarihan ng Heavenly Writing. Hindi nasayang ang paglalakbay sa anyang. Kahit papaano, nakatulong ito sa kanya na maunawaan ang mga batayan ng Heavenly Writing. Ang pagmumuni-muni ay katulad ng pagdamdam sa primal energy, at ang pambihirang kapangyarihang nakukuha ay parang pagsasama ng primal energy, pinatitigas ito sa malakas na enerhiya. Gayunpaman, ang pambihirang kapangyarihang ito ay malinaw na mas malakas kaysa sa malakas na enerhiya. Naaalala ang makapangyarihang tinig na pinakawalan niya sa anyang, tumanggaw si Lasho ng may kasiyahan. Ang tanging downside ay pagkatapos ng mahabang panahon ng pagmumuni-muni, sapat lamang ito para sa isang paglabas, na medyo nakapanghihinayang. Pagkatapos ay sinuri niya ang system panel, nakitang nakaipon siya ng 89 points ng luck. Sapat na ang halagang ito.
Patuloy siyang bumunot, dinadagdagan ng kanyang luck ng +1 hanggang sa umabot sa 79 ang luck points. Huminga ng malalim si Lasho upang pakalmiin ang sarili bago bumunot sa huling pagkakataon. Ding! Ang bunot na ito ay nagkakahalaga ng 50 merit points na may 100 luck points. Nakatanggap siya ng 5 enhanced cage binding, 3 enhanced vitality healing, at 5 reversal cards. Ang enhanced cage binding, na may 100% trigger probability, ay hindi mabibili. Ang enhanced vitality healing ay nagpapagaling ng 60% health at hindi rin mabibili. Ang 100 points ng luck, na katumbas ng 5,000 merit points, ay tila hindi gaanong kumikita. Halos tabla lang, ngunit ang dalawang uri ng enhanced item cards na ito ay okay pa rin dahil hindi ito mabibili. Ang tanging panghihinayang ay hindi nakabunot ng anumang espesyal sa round na ito. Bubunot siya muli sa hinaharap. Habang nag-iisip si Lasho, tumunog ang boses ni Xiaoyu mula sa labas. Master, bumalik na si Yunsan kasama ang Asher Fall Fragment at naghihintay sa pangunahing bulwagan. Tumayo si Lasho at nagtanong tungkol sa kanyang mga pinsala. Sumagot si Xiaoyu, tahimik akong nagpapagaling at nagpapahinga sa Evil Sky Pavilion sa panahong ito at ganap na akong gumaling. Masigasig akong mag-eensayo upang makapasok sa Nascent Divinity Tribulation Realm sa lalong madaling panahon. Tumango si Lasho at umalis. Hindi siya sigurado kung makakabalik siya sa kanyang pangunahing bulwagan. Nakapamaywang ang mga kamay niya sa likod. Sa kanyang 9 na disipulo, mula sa simula, sina Xiaoyu at Zhu Honghong lamang ang natigil sa Divine Court Realm ng walang progreso. Si Zhu Honghong ay dahil nagsanay siya ng hindi kumpletong bersyon ng Nine Tribulations, Thunderous Energy. Dahil hindi makaabante, si Xiaoyu naman ay nagsasanay ng kumpletong Clear Jade Technique, at hindi rin kulang ang kanyang talento. Kung bibigyan ng panahon, ang pagpasok sa Nascent Divinity Tribulation Realm ay hindi dapat maging problema. Pagpasok sa pangunahing bulwagan, nakita ni Lasho na maraming disipulo ang naghihintay na sa loob. Nakaluhod ng may paggalang si Yunsan sa lupa. Wala ang kanyang kanang kamay. Sabi ni Yunsan, matagumpay kung nabawi ang Asher Fall Fragment, ayon sa utos. Pagkasabi nito, iniabot niya ang isang kahon na brocade. Ding! Nabawi ang Asher Fall Fragment. 100 merit points ang iginawad. Sinuri ni Lasho ang tab ng misyon at napansin na bagamat na isaalang-alang na ang lahat ng 8 piraso ng Asher Fall Fragment, hindi ginawad ang merit points para sa pagkumpleto ng misyon. Naalala niya ang Asher Fall Bow, na napagtantong kailangan itong pinuhin at lansagin upang muling makuha ang Asher Fall Fragment. Nagpakita ng senadoryas ng paghiwa ng lalamunan si Duan Muxing. Master, dinala na ni San ang fragment, dapat ba nating? Nang makita ang kanyang senadoryas, si Yunsan, na takot hanggang sa halos mapaihi sa kanyang sarili, ay nagmakaawa ng awa. Matandang senior, patawarin niyo po ako. Dinala ko na po ang fragment. Pakiusap, tuparin niyo po ang inyong pangako. Kalmadong nagtanong si Lasho, ano ang kasalukuyang sitwasyon sa Clarity Sect? Tumigil si Yunsan at tapat na sumagot, nang pumunta ako roon, magulo ang Clarity Sect, nag-aaway ang mga elder para sa kapangyarihan. Sinamantala ko ang kaguluhan upang makapasok sa Clarity Sect at mabawi ang fragment. Kuryosong nagtanong si Ming Shiren, magulo. Mabilis na bumalik si Yunsan sa Clarity Sect, ngunit wala siyang natagpuan. Dahil walang pinuno, wala baroon ng master ng Clarity Sect na si Yu Hongyi. 3 araw ang nakalipas, sina Hua Chongyang, ang pinuno ng Asher Dragon Hall ng Underworld Sect, at si Bai Yuqing ng White Tiger Hall ay umatake sa Clarity Sect. Malubhang nasugatan si Yu Hongyi nina Hua Chongyang at Bai Yuqing. Nagulat ang lahat sa balitang ito. Sino ang mag-aakalang aatake ang Underworld Sect sa Clarity Sect sa panahong ito? Dahil sa lakas ng Underworld Sect, hindi magiging mahirap ang paglipol sa Clarity Sect. Ngunit ang isyo ay nasa maraming puwersa sa mundo, lalo na ang 10 pangunahing Orthodox sects ng Underworld Sect. Ang Underworld Sect ang pinakamakapangyarihang sekta sa mundo, na halos parang mga tipaklong na nakatali sa isang tali.
Ang pag-atake sa Clarity Sect ay katulad ng paglaban sa lahat ng 10 Orthodox sects. Mayroon bang lakas ang Underworld Sect upang makayanan ang pagkubkob mula sa 10 Orthodox sects?